ang kalsada ng EDSA matapos magkasagupa ang mga residente ng Sitio San Roque at ang demolition team. Naglipara ng mga bato. Ang EDSA mistulang naging paradahan ng sasakyan. Ito ang naging eksena mula umaga hanggang hapon. Pero kagabi, naging matahimik na ang lahat. Ito ang unang araw ng ilan sa mga taga-sitio na matutulog sila sa kalsada. Si Aling Lorna, kahapon isa siya sa mga nakipagmatigasan at naniniwalang hindi kakayanin ng puwersa ng mga otoridad na sila'y palayasin sa kanilang tahanan. Kagabi, nakita namin siyang nag-alsabalutan kasama ang anak niyang lalaki. Tanggap na raw niya ang katotohanan. Dapat na silang umalis. Natatakot na po, baka mamaya masalo pang papasukin pa po ng demolition team. Isa si Aling Lorna sa mga residenteng papunta sa relocation site sa Rodriguez, Rizal. Batid niya na magiging malaking pagbabago ito sa kanilang pamumuhay bilang pamilya. Ang anak niya kailangan pang lumipat ng eskwelahan. Ang sakripisyo talagang andyan na. Kami naman napakahirap dahil siyempre sa layo po ng trabaho ng asawa ko. Sa bangketa na rin ngayon matutulog si Mang Domingo. Kwento niya, mula nang ikasal sila ni Aling Teresa ay dito na sila tumira sa Sitio San Roque. Kahapon, di raw niya nagawang makalabas pa ng bahay sa gitna ng kaguluhan. Kaninang umaga binalikan niya ang kanyang lumang bahay at sinimulan na niyang gibain. Mas gusto raw niyang siya ang sisira sa bahay niya kesa sa iba. Kasi pag yung naggiba, yung mga kasamahan ng mga pulis, wala na pakikinabangan yung mga gamit. Ayaw raw niya sa relocation site. Plano niyang bumalik na lang sa probinsya sa Nueva Ecija. Matapos ang mahigit 20 taong paninirahan dito sa Sitio San Roque ni Mang Domingo, handa raw siyang lisanin ang lugar na ito. Dahil sabi nga niya, paano mo ipaglalaban ang lupang iyong kinatitirikan kung wala ka namang titulong pinanghahawakan? Jack Batallones, Patrol ng Pilipino. Ipinatigil muna ni Pangulong Noynoy Aquino ang relokasyon ng mga informal settlers sa North Triangle, Quezon City hanggat wala pang komprehensibong plano ng paglilipat sa kanila. Sa kabila ng suspensyon, dumagsa pa rin sa National Housing Authority ang mga informal settlers para makakuha ng relokasyon. Nagpapatrol, Jay Ruiz. Isang araw matapos ang marahas na paglalansag ng mga barong-barong sa North Triangle, Quezon City, inutos ni Pangulong Aquino mula pa sa Estados Unidos ang pansamantalang pagsuspindi sa relokasyon ng mga informal settlers na naapektuhan ng marahas na demolisyon. Ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., inatasan ng Pangulong National Housing Authority na itigil muna ang proseso ng pagbibigay ng relokasyon sa mga informal settlers sa Montalban, Rizal hanggang walang komprehensibong plano para dito. Ikinalungkot daw ng Pangulong nangyari kahapon pero pinasususpindi man ang relokasyon. Dumadagsa naman ang mga nawalan ng tahanan sa harap ng NHA para mag-apply ng lugar sa relocation site. Ang ilan sa kanila na dating nagmamatigas ay nandito na ngayon, nakapila at nagbago ng isip. Ang pagsuspindi rin ng Pangulo sa relocation program ng NHA ay otomatikong nagpatigil sa anumang hakbang na ituloy ang demolisyon sa North Triangle. We have stopped the demolition or the involuntary resettlement of settlers in North Triangle. This is in view of the directive that was given to us by the President. Pero para sa NHA, pagpapatuloy nilang relokasyon ng daang-daang pamilyang voluntaryong gustong lumipat sa relocation site. Ngayong araw, halos 5 beses ang dami na nag-apply sa NHA ng voluntary relocation. Mula sa 40 hanggang 50 pamilya kada araw noon, posible raw itong umabot hanggang 200 pamilya. Isa rito ang pamilya ni Toliano. Ano na lang po sana, wala tayong magawa. Pagtiis na lang kaming kabundukan na lang. Sana nga maayos ang kalagayan namin doon at saka sana po may hanap buhay naman sana. Sa bilang ng NHA, sa 8,968 families, higit 3,500 families na ang voluntaryong lumipat at tumanggap ng 6,000 pesos financial assistance, 33 square meter house and lot sa Montalban, Rizal, libreng relocation assistance at 1,000 pesos worth of groceries. Pero marami pa rin ang iginigiit na manatili sa lugar. Papasalamat kay Pangulong Aquino sa daglian niyang pagtugon sa pagkapatigil ng demolisyon at aming iminumungkahi sa kanya na agad ipag-utos ang moratorium sa demolisyon. Kanina nabigo ang mga residente ng Sitio San Roque sa North Triangle, Quezon City na makakuha ng extension ng kanilang TRO sa korte. Pumaso na ang kautosang pipigil sa demolisyon. Ang pinangahawakan na lang nila ngayon ang utos ng Malacanang na ipagpaliban muna ang relocation project. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino. Bagamat may mga umaangal sa relocation site, masaya na rin ang ilang informal settlers sa bago nilang tirahan. Mabilis ang pagproseso ng relokasyon basta't kumpleto lang ang mga dokumento. At live mula sa Rodriguez, Rizal, nagpapatrol, George Carino. George?
Julius, bundok at walang shopping mall dito sa barangay San Isidro ng Rodriguez, Rizal, kung saan inilipat ang mga informal settlers mula sa North Triangle, Quezon City na piniling tanggapin ang relokasyon na inalok ng gobyerno. May nagsasabing mahirap ang buhay dito at napakalayo. Pero sa itsura ng pila kaninang umaga, mukhang mas marami ang pumili ng relokasyon kaysa nga naman maranasang muli ang marahas sa pangyayari kahapon. Sapin ang pila kanina ng mga informal settlers sa opisina ng North Triangle Relocation and Resettlement Project. Dito sinusumite ang mga dokumento. At kung aprobado, meron agad makukuhang food assistance na panimula sa paglipat. Pero nilinaw ng NHA na hindi sapilitan ang relokasyon. Basta kwalipikado sila, maaari silang pumili kung balik probinsya o kukuha ng relocation site. Isa sa mga informal settler na pumili ng relokasyon ay si Fedilaw. At nang makitang kumpleto naman ang dokumento, agad siyang isinakay sa van na naghahatid ng libre sa relokasyon. Sinundan namin ang biyahe nila. Tumagal din ang halos 40 minuto bago namin narating ang Southville, ang bago nilang tirahan dito sa Rodriguez, Rizal. Agad naming hinanap ang housing unit na pinili ni Fe. At nang makita na namin, bakas ang saya sa mukha ni Fe sa bago niyang tirahan. Ang kagandahan lang dito, parang nasa Baguio. At saka, wala, sarili ko na. Hindi na tayo magsige kabul-abul. May batuhan kung ano. Wala nang demolisyon? Opo, wala nang kaba. 12 taong namuhay sa North Triangle si Fe. At hindi tulad ng iba, wala daw siyang planong labanan pa ang gobyerno sa demolisyon. Maghabol ng anong paman. Pasalamat ako, binigyan ako, nakapatapos ako ng anak ko doon. Yun ang malaking pasalamat ko na hindi na ako makipag-away pang ano. Si Christy Tindan na sumalubong kay Fe ay isa sa mga unang lumipat dito noong Abril. Kung titingnan ang bahay ni Christy, nakabangon na siya mula sa dating buhay squatter sa North Triangle. Yun nga pong sinabi ko, mayroon po kahapon nangyari na kung saan nagsisisi dahil sa katulad po namin na nauna kami, nakarecover po kami. Ang sabi, sana Ate Christy, sumama na kami sa iyo. Sa ngayon, mahigit 2,700 ang pabahay na okupado dito. 300 piso ang buwan ng hulog sa bahay na maaring bayaran sa loob ng 30 taon. Katulad ng sinumang bagong lipat sa isang bagong subdivision, siyempre may mga angal yung mga residente dito. Ang sabi nila may mga linya nga ng tubig at kuryente pero ang problema, madalas yung brownout at hindi pa ganap yung serbisyo ng tubig sa kanila. Ayon naman sa developer na San Jose Builders, bago matapos na maokupaan lahat ng mahigit sa 3,000 housing units, ay tatapusin na nila ang adjustment sa serbisyo ng kuryente at tubig sa Southville. Julius. Maraming salamat, George Carino. Matapos lansagin kahapon ang kanilang mga tirahan sa lupang pagmamay-ari ng pamahalaan, nasunugan naman kanina ang ilang residente sa Sitio San Roque. 2 ang sugatan sa sunog na hinihinala ng mga taga roon na sinadya. Nagpapatrol, Nico Bawa. Agad nagtulong-tulong ang mga residente ng Sitio San Roque para isalba ang kanilang mga bahay nang sumiklab ang sunog 1:00 ng hapon kanina. Dito sa ikalawang palapag nagsimula ang sunog at dahil gawa lang ito sa yero at kahoy, mabilis itong kumalat sa mga katabing bahay. Ayon sa may-ari ng bahay na si Lilia Lopez, naghahanda siya para dumalo sa rally sa City Hall. Hinihingi kasi nila ang TRO mula sa korte na pumigil sa nangyaring demolisyon kahapon. Pero nagulat na lang daw siya nang mapansin ang usok sa kanilang bahay. Natutulog pa naman doon ang kanyang anak at apo. Nung nagising, malaki na yung apoy, tumalon na lang sa bintana. Dinala agad sa East Avenue ang anak at apo ni Aling Lilia na sina Rogelia at Jericho Cabeza. Duda ng ilang residente, maaring sinadya ang sunog. Ilang beses na kami nasunugan, 6 na pampito na yata ito. Bakit ngayon kung kailan meron kaming okasyon o rally, saka naman nangyari itong pagsunog sa amin? Isang miyembro rin daw ng demolition team ang nagbanta sa kanila kahapon. Susunugin daw yung San Roque, pangalan, Narciso Bonifacio, itong pangalan sinulat ko, nakita ko sa ID. Pero hanggang sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng apoy. Sisilipin din kung may anggulong arson